Let's remain standing in reverence to the Word of God. We will be reading Colossians 1:1-8 responsively and in the last verse altogether. Verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy, our brother. To God's holy place and counsel, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. The faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf. Verse 8 altogether. And who also told us of your love in the Spirit. We have read the word. Now let us listen and be blessed with the exhortation of God's word. Magandang hapon muli sa inyo mga kapatid at salamat po sa bahaging ito na kung saan ay pagkatapos natin sumamba sa pamamagitan ng awitin o pagkatapos natin nakisabay sa pagbasa ng salita ng Diyos, ay narito naman tayo upang makinig sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa availability ng banal na Espiritu na sumasa amin, nananahan sa puso ng bawat isa amin na tumanggap na sa inyo, na siya, ang isa sa ministeryo niya sa amin ay para gamitin ang inyong mga salita sa amin. Upang kami ay maarap namin, maunawaan namin ang mga salita, at siya rin ang nagyayakag sa amin, nagbibigay ng kalakasan upang ganapin namin kung anuman katawagan na at kapahayagan ng mga salita. Kaya hayan po maging sa pagkakataon na ito, matamang kami makikinig sa salita ng Diyos. Sinasala po namin ang anumang gawa ng kaaway, at hayaan niyo po na sa katapusan ng pakikinig ay tumugong kami sa mga kapahayagan niyo po. Purihin ka, Panginoon Diyos, ang inyong pangalan ang malwalhati at ang inyong mga salita ay faithfully na may bahagi. And we ask, Father, for the Holy Spirit to work continually in us. In Christ's name we pray. Amen. Sa buong buwan na ito ay pag-aaralan po natin ang Colossians. Of course, hindi natin matatapos ito dahil sa darating naman sa susunod na buwan, after this month, ang ating anniversary month, na kung saan ay mayroong ibang tema naman at maaaring balikan natin ulit ang Colossians in the time na akma o schedule para dito. So kung titignan po natin, sabi dito sa Colossians 1:1 and 2, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God, our Father. Noong kapanahonan ni Apostol Pablo, kapag siya at ang ibang mga tao ay nakikipagsulatan, siya na nagpadala ng sulat. Ang unang bahagi na makikita sa sulat ay yung pagpapahayag o pag-introduce kung sino yung sumulat. Okay? Hindi katulad natin, ngayon, ang ginagawa naman natin ay binabanggit natin ang pangalan ng tagatanggap, at sa dulo, truly yours, lovingly yours, whatsoever, ay andun yung pangalan ng sumulat. So makikita natin ang kaibahan noon at ngayon. At mapapansin natin na si Apostol Pablo ay binanggit niya na siya apostoles, isa sa mga apostol ng ating Panginoon Jesus. Ang apostol po ay sila na mga nakasaksi ng tinawag ng Diyos at nakasaksi at minute ng ating Panginoon Jesus pagkatapos sa resurrection. Kumbaga, witnesses sila sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon Jesus. Bagamat si Paul, years after pa,
tinatagpo naman siya ng Panginoon doon sa daan sa Damasco, kaya siya ay apostol. Karaniwan po sa sulat po ni Apostol Pablo ay pinapakilala niyang kanyang sarili bilang servant of Jesus Christ. Pero particular sa prison epistle na ito, ang pagpapaliwanag niya o pagpa-define niya sa kanyang sarili ay apostol ni Kristo. Bakit po ganoon? Kasi ang purpose ng kanyang pagsusulat dito ay upang ituwid ang isang kamalian at mga katuruan na mali na pumasok, nag-seep in sa local church ng Colossae. Dahil si Apostol Pablo, hindi naman nila nakita at any time eh. At hindi rin si Apostol Pablo nagpasimula ng lokal na iglesia yon at walang pagkakataon, ayon sa records, na siya ay nakabisita doon sa Colossae. So bilang isa sa mga apostoles si Kristo, ay sa pamagitan na rin ng pakikipagniig ni Epaphras na nagpahayag tungkol sa kung anong nangyari sa lokal na iglesia na kanyang pinangunahan, na kanyang pinagsisilbihan para sa kapurihan ng Pangdiyos, ay nagdala siya ng pabalitang ganon, ay nagre-respond ngayon si Apostol Pablo, at ang pinanghawakan niya ay yung right niya, isa sa mga rights niya, na bilang apostol, tinawag ni Kristo Jesus, ay pinapahayag niya yung kung ano ang tama at nararapat para maituwid ang isang heresy na nag-seep in, na pumasok doon sa local church ng Colossae. Patapos ay sinabi niya, and Timothy our brother, hindi siya co-author dito, kundi isa siya sa mga kasama ni Apostol Pablo, habang si Apostol Pablo ay nagsiserve ng prison terms at baging doon sa house arrest na nangyari sa kanya. Si Apostol Pablo, si Timothy, bilang anak spiritual ni Pablo, ay nagsisilbi sa kanyang kinikilalang ama sa pananampalataya. To God's holy people in Colossae, faithful brothers and sisters, sila ang sinusulatan, ay makita po natin ang pagpapahayag ay pagpapaliwanag sila yung mga holy. Kumbaga, kung dito susulat si Apostol Pablo at siya'y galing sa atin, sasabihin niya sa lahat ng mga holy people na tinutukoy tayo na mga tumanggap, nagkaroon ng personal na karanasan, natanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pero itong holy na ito, in the King James Version, ang tawag ay saints. Nang ibig sabihin, sila tayo na isinet aside, sinet apart for a purpose. Tinawag ng Pangdiyos sa ikaliligtas. Sila na nag-respond, tayo na nag-respond doon sa katawagan ng salvation. So ito po ay holy, not because they are holy without sins, but and we are called saints also in that sense na not because of our holiness, because despite of the fact that we are Christians, ay may mga pagkakataon nagkakasala tayo at tayo ay kuminsan ay diretsong sumusuway, and how we hope na mamuhay tayo na kung magkasala man tayo ay dahilan sa sitwasyon, dahilan sa hindi nating diretsang sinusuway, kundi nahulog tayo sa kasalanan. O sabihin na nagkamali tayo o nagkasala, sinalansan ang kautusan ng Diyos. To God's holy people, we are saints, we are holy, not because of our own holiness, and to that we don't have, but we have the holiness that is in Christ, that when God sees us, He sees the holiness of His Son, Jesus Christ, in us. Yung righteousness na ginawa ng ating Panginoon Jesus. At dito ay makikita po natin ang ilan mga bagay dito. Sa mapa, makikita po natin ang Colossae na sa gitna, at sa taas ay may Laodicea, at meron rin Ephesus doon, at sa baba ay may Hierapolis. Itong Colossae, Hierapolis, pati Laodicea, three cities ito, parang triad, no? Tatlo sila na kung saan sila ay sa tatlong ito, ang Colossae ay hindi masyadong developed. At nagkaroon ng isang earthquake, na yung earthquake ay tumabon sa city, so much so, ay hindi pa, nasa ilalim pa ng lupa itong mga siyudad dati.
Ito po ay nasa lugar ng southwestern Turkey sa panahon ngayon. At kilalang Laodicea to some extent sa kanyang pagiging maligamgam at kilala rin ni Hierapolis, but as far as the development of Colossae, sa dulo siya. No, so he's not that well developed. With that, ay gusto ko lang po ipakita sa inyo ang outline ng kabuuang libro. Magmula sa chapter 1 hanggang chapter 4. At makikita natin yung introduction, then andun yung preeminence of Christ, the apostle of Christ, na si Pablo. Andun rin yung warnings na binigay niya against the Colossian heresy, the Christian solution, and Paul's companions. At dito, sa pagkakataon na ito, ang bibigyan natin ng pansin ay from verses 1 to 8 ng chapter 1. That's the introduction. Andun ang salutation at makikita po natin doon sa salutation na yon, ang sabi po doon ni Apostle Pablo, to God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God our Father. Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos Ama. So tuloy po tayo. Gusto ko pong pansinin natin na for a reason, ito mga kapatiran sa Colossae, na lost nila, na wala na sa kanila yung awe ng pagkakaligtas ng Diyos sa kanila. Kung papansinin natin doon sa ikalawang awit, tungkol sa living hope, who is Jesus Christ, makikita po natin na yung sumulat, mararamdaman natin yung kanyang katuwaan, pagpapasalamat, na kung saan ay ang karanasan niya magmula sa kadiliman ay dinala siya sa kaliwanagan. Tanungin ko po kayo, itong na ito ay tila nawala na sa mga kapatiran sa Colossae. Bakit? Pumasok ang heresy, ang maling katuruan, at ang katuruan nila na dinalan nila doon sa mga kapatiran sa Colossae at kumakalat na at nag-infect na sa kaisipan at sa puso ng mga Colossian brethren, ay ang ginawa ni Jesus ay hindi sapat. Yun ang katuruan na insufficient ang gawa ng Panginoon Jesus doon sa bundok ng Kalbaryo, at in the first place, si Jesus is that God. So dalawang katuroang mali na naglason sa kaisipan ng mga ito, na ang dating unang karanasan nila nang sila'y makasumpong ng kaligtasan, may lipat magmula sa kadiliman, sa kaharian ng kadiliman, tungo sa kaharian ng liwanag sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus, ay hindi na nila masyadong nananamnam. Ibig baga sabihin, nagbabackslide na sila. Kasi ang turo ng mga tao doon ay kulang. Kulang so much so na kailangan nyo pa ng isang panibagong kaunawaan, isang espesyal na kaunawaan, special knowledge na itinuturo ng kanilang daladalang maling aral. Kaya dahan-dahan, lumamlam na ang dati masiglang at katuwaan, pero ngayong wala na silang katuwaan. Parang ito yung nangyari sa sinabi sabi niya, restore to me the joy of your salvation, sabi ni David. Yung bang joy, yun unang pagkakataon na tayo ay nasumpungan ni Kristo. Tanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yung premium na karanasan na yon, dapat hindi natin nakakalimutan. Kasi pag lumamlam ang ating pakikiniig sa Diyos, hindi tayo lalalim sa ating pananampalataya. Dapat as the day goes by, ay lalo't higit nating minahal o mamahalin itong Savior natin, walang iba kundi si Jesus. At yan ang naging problema. Problema ng mga kapatiran sa Colossae, binanggit ni Epaphras, at ngayon si Pablo bilang apostol ay sinasabi niya, ano nang nangyari?
Naalala niyo ba sa Galatians, meron siyang sinabi. Ang sabi niya doon ni Apostol Pablo, na sumulat siya, isa sa mga tinayo niyang lokal na iglesia, ang sabi niya, who has bewitched you? Sino ba nagkulam sa inyo? Sino ba nandaya sa inyo? Ano bang poison na natanggap niyo? So much so, na umaalis na kayo doon sa unang kaunawaan na si Kristo ang tagapagligtas. Dito ay yun ang issue. At yun ang dinidil ni Apostol Pablo. Sabi ni David, restore to me the joy of your salvation. Kailan yan sinulat itong awitin na ito? Doon sa pagkakataon na nagkasala siya laban sa Diyos, nang nag-commit siya ng adultery with Bathsheba. Sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:12, sabi niya, even angels long to look into these things. Ano itong bagay o mga bagay na sinasabi ni Apostol Pedro na maging ang mga anghel? They were longing, they were waiting for the time that it will be revealed to them so that they will be able to see. Kung titignan niyo ang konteksto, it talks about the apostle, itinuturo, at mga propeta ng Diyos na pinapahayag yung tungkol sa darating na Mesaya. At itong even angels long to look into these things ay tungkol sa gospel, tungkol sa mabuting pabalita. Tungkol sa mabuting pabalita na kung saan ito ay nagresulta ng pagkakalipat ng sino man taong kumilala kay Kristo na malipat tayo magbula sa kadiliman, magbula sa tiyak na kapahamakan at makarating tayo doon sa tiyak na security. Walang iba kundi kay Kristo. And these angels are longing for it because they don't have an experience of being saved. They were created as such. At mayroon lang about 25% ang 1/3, if my memory serves me right, nag-fell, na sumunod kay Lucifer, naging Satanas. Sabi ng author sa Hebrews 2:3, how shall we escape if we ignore? Kung ating walang bahala, kung ating talikuran, so great is salvation. Mga kapatid, yan ang katanungan ng writer, Bruce. Ano na mangyari sa atin? Kung ignore natin yung great salvation nito si Jesus Christ. This salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. Then ngayon po ay titignan natin ngayon magmula sa verse 3, the glory of the gospel. Pag sinabi natin the glory of the gospel, when we talk about the gospel, pinaliwanag na ni Apostol Pablo yun di ba? Sabi niya, that Christ died for our sins, that He was buried, that He was raised on the third day. And all these truths are found in the Bible. Hindi ito isang haka-haka, hindi ito isang educated guess o hypothesis. It is a theory that is proven, kumbaga, so to speak, when we are talking about scientific works. But here we are talking about the veracity of the fact that Christ died historically, and He died for our sins, and then He was buried, and on the third day, He rose from the dead. At ito ay nasa kasulatan, ito ang tinatawag nating mabuting pabalita. Ang masamang pabalita ay tayo ay nahulog, ay mga makasalanan. At mabuting balita ay yung tugon sa kasalanan ng sangkatauhan, sa kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan na dala-dala natin ng tayo pinanganak na, at kasalanan ng lahat ng mga tao. Ngayon, according to the scriptures, na historical event, naganap about 2,000 years ago, at makikita natin na ito ang katugunan. Kaya kung sino man sa atin, for a reason, ay narito, maring bago pa lamang o bisita, nais po namin sabihin sa inyo na itong katotohanan na ito, fell in love tayo, di ba? Dahil sa siya, ang ating Pansus, ang siyang manliligtas natin. Hindi natin makakalimutan yon. But for some reason, yung kinang ng karanasan na yon, naging malamlam na ngayon sa mga Colossae at ang Colossian believers at ang feeling nila
ay parang ano ba itong tinuturong kakulangan na si Kristo ay hindi Diyos. Maging maingat tayo sa mga pakikinig. Maging maingat tayo sa mga napapakinggan, nababasa natin dahil sa maraming mga pamamaraan ng ginagawang dyablo upang itatwa ang mga katotohanan na nakasulat, so to speak, sa salita ng Diyos. So, ito po yung gospel. Ngayon, ano po ba yung glory? Glory, andito po ang ibig sabihin, radiance, splendor, majesty, brilliance, beauty, light. Yan yung mga synonyms at ang Tagalog ay kaningningan ng Ebanghelyo, karilagan ng Ebanghelyo, kadakilaan, kasilawan, kagandahan, naulit yung kagandahan at liwanag ng Ebanghelyo, ng mensahe ng kaligtasan na nagmumula kay Kristo. Yan po bibigyan pansin natin at doon tayo po mag-emphasize from verse 3 down up to verse 8. Tingnan po natin ang una. Okay? Tingnan po natin sa first part. Ang sabi dito, Colossians 1:3 to 4a, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus. It was part of a Thanksgiving prayer. At di man nakita, hindi man nakilala ni Apostol Pablo ang mga taong ito, mga kapatiran kay Kristo, ay naikwento ito at naipahayag ito ni Epaphras na maaring nakakilala sa Ephesus nang ang Panginoon Jesus ay dumako doon. Ay si Pablo ay dumako po doon as part of his missionary trip. At si Epaphras ay isa pong Colossian, native po siya ng Colossae, at bumalik siya, dala-dalang mabuting balita, at doon siya nagpahayag, and eventually in time, sa galaw ng Espiritu ng Diyos, nagkaroon ng lokal ng iglesyang tinatawag natin pong Colossian Church. So sabi na, because we have heard of your faith, napakinggan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo. Maunawaan po natin, the gospel is glorious because it is received by faith. No? Kamanghang-mangha ang ebanghelyo, ang mabuting pabalita, dahil lang sa inyong si Kristo na siyang Savior na ipinahayag doon sa mabuting pabalita ay matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Tandaan niyo ulit matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Tignan po natin, what does it include pag pinag-usapan natin ng faith? Matthew 11:28-30, come to me all you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Itong panawagan ng ating Panginoon Jesus sa mga Hudyo, mga kapwa Hudyo niya, sa mga napapagal at nabibigatan, na nagnanais ng rest ng soul nila. Ang sabing, come and I'll give you rest. So, hindi lamang ito sa mga may problema at issue sa buhay, kundi at the end of the day, yung kabigatan ng kasalanan na patuloy nagbaburden sa atin, nagbaburden sa mga tao, at kung paano itong kabigatan na ito ay bibigyan ng solusyon na magbibigay ng rest sa mga kaluluwa po natin. For my yoke is easy and my burden is light. So there's an element of trust. Ang pananampalataya, ang isa sa aspect nito ay yung magtiwala tayo. Magtiwala. Lahat tayo may mga pagtitiwala Sa totoo lang, ano man sabihin mo, sino man kausapin mo, meron silang pinagkakatiwalaan. Maring mali, katulad ng pagtitiwala natin sa ating sariling kakayahan. Maring mali sa pagtitiwala natin sa mga Diyos-Diyosa na kala natin ay tunay na Diyos. At maaring mali, or rather mali, kapag ang pinagkatiwalaan ng ilang mga tao ay ang kanilang sarili o wala silang pinagkakatiwalaan. Sabi natin mga atheists.
Pero at the end of the day, putting our faith in Christ, which is found in the gospel, magdepende tayo sa gospel, yun po ay kailangan natin po ng trust, including the trust, no? It also include what? John 14:6, sabi niya, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Meron nga panampalataya, meron nga akong panampalataya. Pero ang panampalataya natin kung ito ay nakalagak sa isang tao, sa isang sa Diyos-Diyosan at hindi kay Kristo na tunay na Diyos at nag-iisang Diyos, anuman karami ng panampalataya mo doon sa kaunawaan ng sinasabi ng mga katuruan ng mga aklat, ng mga religious, pero hindi naman yan yung Bible, which is verified na siyang salita ng Diyos as it was inspired by the Spirit of God, then no way. No way. Ang ibig sabihin nito, kailangan lamang si Kristo, ang paniwalaan mo at ako, at siya at sa biyaya ng Diyos, ang Banal na Espiritu, doon natin nilagak ang ating panampalataya. Ngayon sabi ni Pablo, asa na kayo ngayon? Sa inyong kalalagayan, it's as if you have lumayo na kayo sa pag-unawa nyo doon sa dumating na katuruan na kailangan ng special knowledge na si Kristo ay hindi kumpleto siya, kanyang deity ay hindi totoo. Where are you right now? Faith includes trust. At ang trust, dapat ang object ay tama o ang persona ay tama. Dapat nakalagak kay Kristo. No matter how faithful anyone can be at maging follower ng any katuruan, kung hindi ang katuruan ng salita ng Diyos, we are sorry to say. Not that it is not enough, but rather it is of no use. Maaari tayo, may sarili tayong mga karanasan na sinasabi natin na kala ko doon sa ganon. Ako naniwala, akala ko okay na. Eventually, yung kabulagan ko ay binigyan ng kalinawan, binigyan ako ng kaunawaan sa pamamagitan ng Panginoon na Banal na Espiritu upang makilala ko si Jesus. Kasi una siya nagpakilala sa akin. So, yun po. Faith includes repentance. Sa lahat ng mga kapahayagan ni Apostol Pablo, dinadala rin niya ang mga takapakinig doon na mag-repent sila. Sabi sa Acts 20:21, I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. What is repentance? It is a change of mind. With a change, a corresponding change in action. Hindi lamang nagbago ang isip mo, kundi yung pag-iisip mo na binago ay maglilid sa iyo at sa akin upang gumawa ng karampatang aksyon. It is a change of mind resulting to change of actions. Okay? Sabi sa Matthew 19:20-22, naalala natin, rich young ruler, sabi niya, Panginoon, paano ba ako makakakuha ng makakapagmana? How could I inherit eternal life? Ganun pagkasabi ng rich young ruler. Di sundin mo ang kautusan, o lahat ng yan, nasunod ko po. Ano ang gagawin ko? All this I've kept. What do I still lack? Ano pang kulang ko po? Sabi ng Panginoon Jesus, if you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me. Ibenta mo lahat. Pamigay mo sa mga mahirap. Then sabi na, when the young man heard this, ayon sa kapahayagan, he went away sad because he had great wealth. Actually, ang wealth niya sa kanyang sitwasyon ay yun ang Diyos-Diyosan niya. And Jesus is saying, sell it, meaning, turn away from it so that you can follow me. And he chose otherwise, na manatili doon sa ganung kalalagayan. And Jesus was sorry for that young man. Nung hindi pa tayo manampalataya, sino-sino ba o ano ba ang naging Diyos-Diyosan natin? Marami po pwedeng maliban kay Kristo, maliban o
apart from Christ, hiwalay kay Kristo, marami tayong mga napagkamalang mga Diyos-Diyosan natin. Sinunod natin yun. At dito, faith includes repentance. Faith includes committing to Christ as Lord. So, ang ibig sabihin dito, hindi lamang mo tinatanggap siya bilang Panginoon, kundi ng tagapagligtas, kundi tinatanggap po rin siya bilang Panginoon. Tama po, no? Kasi pansinin niyo at sa Luke 14:26, sabi na, hindi kayo pwede maging disipulo ko o tagasunod ko. Maliban ng inyong pag-ibig sa akin ay higit pa kaysa pag-ibig niyo sa tatay, nanay niyo, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid na lalaki at sa inyong kapatid mga babae. Then, hindi lamang yun na dapat yung mga taong outside of you, pero within your circle, inner circle, o nuclear part ng inyong buhay, dapat yung tandaan na even your own life, yung physical life natin, should be not so precious if it's needed by God. Are you with me? Kasi mahal natin, sabi natin we have this self-preservation na instinct. Una ko, there's nothing wrong with it, but when it comes to between you and God, kung sino piliin natin si Kristo and it will follow. So pinapakita natin dito na sinasabi ng ating Panginoon Jesus dito na kailangan na ang pagmamahal natin ay higit pa kaysa mga minamahal natin, maging ang pagmamahal natin sa sarili, they should take second place or third place accordingly. So dito naman sabi sa Matthew 7:21-23, yung pagdating ng araw. Sabi ng Panginoon Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy? Hindi ba kami nag-minister? Hindi ba kami nag-drive out ng mga demonyo, ng mga masasamang espiritu, at ginamit namin ang inyong pangalan sa pamamagitan ng paggawa ng mga miracles? Ang sabi ng Panginoon, ang sasabihin ng Panginoon ay, I never knew you. Away from me, you evildoers. Bakit? Because though they call Jesus as Lord and does not do the will of God, of His Father, of God, then that man or that woman has nothing, God has nothing to do with them pagdating ng araw. So, there's a need na hindi lamang tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon. Okay, that is what faith is. Colossians 1:4, because we have heard your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. With that, ay makikita natin, the gospel is glorious. Hindi lamang dahil sa ito ay matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang pananampalataya in the first place ay hindi rin galing sa atin, kundi ito ay regalo rin ng Diyos, binigay rin sa atin ng Diyos that lead us to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Ang ikalwa ay makikita natin na because it is glorious because it results in love. Hindi ba napansin natin nung tayo nakakilala na lumawak yung mga minamahal natin? Dati, maaari, karamihan sa atin, mahal ko ang sino man nagmamahal sa akin. And hanggang doon lang pagmamahal natin. Sila mga priority. Pero na nakakilala na tayo sa Panginoon, dahan-dahan na binabago ang mindset natin. Habang tayo namumuhay sa ating pananampalataya, ay makikita natin na lumalalim tayo sa pananampalataya and we are more like Christ. And if we are more like Christ, then the agape love ay nagiging bahagi ng buhay natin. We go beyond doon sa mga taong na nagbe-benefit tayo o nagmamahal sa atin. We go beyond those people. And hindi kaya nagugulat tayo kung minsan na na-extend ang pagmamahal natin sa mga hindi kamahal-mahal. Yan po ay dapat na makita po rin natin dahil sa tayo patuloy na binabago.
ng ating Panginoon Jesus. This love should result in meeting with one another. Sabi sa Hebrews 10:25, huwag daw natin kaligtaan ang pagtitipon ng bawat isa sa atin, katulad ng ginagawa ng ibang mga kapatiran. Kundi kinakailangan mag-encourage tayo sa isa't isa, lalo tigit sa pagdating ng tinatawag nating D-Day, which is fast approaching. Kung ito'y sinulat ni Apostol Pablo at the time na sinasabi niyang malapit na, hindi kaya mas malapit pa ang pagdating ng ating Panginoon Jesus sa ating kapanahunan ngayon? At ang panawagan ay, huwag natin i-miss out ang mga pagtitipon na dapat nating gawin. Tignan niyo po kung paano yung unang iglesia ay lumaki, yumabong, at nag-extend, dumami, pinagpala ng Diyos. Yung dahil sa yung pagtitipon nila ay nakapagbigay ng encouragement sa isa't isa. This love should result in caring for one another. Sabi dito ni John, the beloved, the apostle of love, sabi niya, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Tama nga naman. Paano mo sasabihin na ang Diyos ay nasa sa iyo kung hindi mo mamahal ang isang taong may pangailangan at ikaw'y binigyan ng pagkakataon, nasa posisyon ka na pwede kang tumulong in whatever way na para kahit paano magkaroon relief itong taong ito, lalo na kapatid ang sinasabi pa nga dito, no? Then ang pag-ibig ng Diyos wala sa kanya. No matter how you'll go to the church and sing and raise your hands and do the so-called hallelujah and everything, how could it be? Dear children, let us love with words. Let us not love with words or speech, but with actions and truth. So, hindi lamang po nakakadalwa na po tayo, no? As far as how that the gospel is glorious, ay unang-una dahil sa it can be we can have the faith, we can receive it by faith. Ikalawa ay yung tungkol sa pagmamahal as a result of. Then ikatlo, this love should result in sacrifice. Although ito yung nakapasok pa rin sa under love, a new command I give you, love one another as I have loved you. And this is one thing that we have to keep on learning, we have to keep on submitting, and we have to keep on surrendering that we will be more like Christ to that extent, that we will be able to love others as He had loved us. It's a tall call, but it is possible. Otherwise, hindi naman siya pwedeng magtawag sa atin ng bagay na at papagawa sa atin na hindi natin magagawa kung bibigyan naman tayo ng pamaraanan para ganapin yun. Sabi sa isa pa, this love should result in global care for the body. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, isang panawagan din sa atin po yun. At naalala ko, there was a time na magkaroon ng taggutom sa Jerusalem at si Apostol Pablo ay dumako sa iba't ibang lokal na iglesyang pinunahan niya at nagtipon sila ng mga kaloob para maibigay sa mga kapatiran doon sa Jerusalem. Na sa loob, mga kapatiran doon. Okay? Ang ikatlo, the faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven. So dito, pinag-usapan naman panampalataya na kung saan ay nanggaling dito yung faith and love ay sabi niya, stored up for you in heaven. The gospel is glorious because it brings hope. Doon sa awitin natin kanila, thank you, ay may dalawang, sa ikalawang awit natin, mayroong salta doon hope eh. Mayroong word ako naalala ng hope na kinanta natin. May living, nasa title pa pala, living hope, meron doon. Kasi, mahalaga. This hope is living. Di ba, kung minsan umaasa tayo pero wala pala. Umaasa tayo ng wala. Umaasa tayo ng walang kabuluhan. Ano man gawin mo, ilagay mo lahat ng hope mo, pero if it doesn't, if there's no hope,
it's not a living hope, then it's a false hope. And the gospel is glorious because it brings hope, because this hope is a living hope. This hope is a living hope. Tignan natin ha. By faith, Moses, pansinin lang po natin. Sabi dito, itinatwa niya, no, ni-refuse niya para makilala, hindi niya, ni-refuse niya. Yun, identification niya na siya ay anak ng daughter ng Pharaoh. Okay? Pinili pa rin niya na sumama. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. And he is so sure that the reward that he's looking ahead, ahead ay tiyak na ibibigay sa kanya ng Panginoon. With that, tayo po may mga reward na gusto na inaasahan din natin. As we minister faithfully and as we tayo maging tagasunod ni Kristo, alam natin may mga rewards na pwedeng makamit natin, na ibibigay sa atin. At the end of the day, iaalay pa rin natin ulit sa paanan ni Kristo. Because doon, sa totoo lang, hindi na natin kailangan yung reward na yon, kundi ialay ulit natin sa Kanya because that will be perfect place na kung saan andon ang ating Panginoon. Sabi nga ni Jim Elliot, who is a missionary na graduate pa lamang at pumunta siya sa Aucan Indians at doon ay pinatay siya. Maikli lang buhay na niya, so short a stint of life. And yet sabi na, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. No? Yung hindi niya makip, ibibigay niya. Ibinigay niya sa Diyos. Ano yon? Yung buhay. Yung bang buhay natin, makikip ba natin ito? Sooner or later, at sa takdang panahon, ay mawawala rin tayo sa mundong ito. Pero magiging niya yun kung ano mang reward na meron siya, at yung eternal life ay andun. Keep to gain that which he cannot love. Hebrews 6:19 said, we have this hope as an anchor for the soul. Napakahalaga ng angkla for stability, for firmness, for security. And the hope that we have in Christ, written in the Word of God, that can be heavily dependent on. Pwedeng sandalan. Hindi katulad ng bangko, Pilipino, sabi niya, subok na matibay, subok na matatag. Wala na yung bangko Pilipino ngayon. Totoo, no? Marami tayong mga inaasahan. Mga pangako. Ilang beses na ba tayo nakatanggap ng mga pangako? Pangakong nababali. At maaaring tayo gumawa rin ng mga pangako sa ilang mga tao at nabali rin. Pero pagdating sa Diyos, hindi siya magkakamali. This hope includes eternal life. Sigurado tayo. Why? Because it's written in the Word of God. God has given us that faith. It is also, sabi niya, and I have the same hope in God as these men themselves have. That there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. Kung natin pag-usapan ng wicked, pag-usapan natin ng righteous, na meron tayong resurrection. We will be in the place where God is, in His abode. Well, the wicked, how we pray na sana bago pa sila mamatay, wicked rin naman tayo, no? Pero sa biyaya ng Panginoon Diyos, natubos na tayo para sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Diyos, ay patuloy natin pahayagan ng salita ng Diyos upang ay sa kahabang ng Diyos ay makakilala rin sila at magkaroon sila ng resurrection of the righteous na. Because they were formerly wicked as we were formerly wicked before the eyes of God. This hope includes also our inheritance with Christ. Yung inheritance na hindi mabubulok, hindi bababa ang value, hindi mawawala, hindi mananakaw, hindi ma-spoiled, hindi mag-fade. Yan, inheritance natin yan ay nakay Kristo. Yan ang sabi sa 1 Peter 1:3-4.
and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Meron ingatan ng asawa ko, mayroon siyang jewelry box pero kunti lang naman laman yun. Pero so sa katuwaan niya, may nakita siyang isang singsing. So ang ginawa dito sa singsing na ito, kasi ginto ang kulay may nagbigay sa kanya. Okay ba sabihin? So sabi niya, Johan, sige, ibigay mo dito sa girlfriend pag magpropose ka. For some reasons, natanong, ewan ko pa nang natanong ng anak na Claire, yung tungkol sa ginto daw. Hindi pala, fake na pala yun. So, ibig sabihin, kala mo, ginto, plated lang pala. Diba? Nadadaya tayo kung minsan, nakakabili rin tayo mga peke. So, pero ang hope natin sa Diyos is sure, 100% sure. Kasi yan sabi ng salita ng Diyos. Colossians 1:5b, and about which you have already heard in the true message of God. Message of the gospel. The gospel is glorious because it is the truth. Katotohanan. Mapanghahawakan natin. Masasandalan natin. Katotohanan. Kasi yung sa laman ng gospel patungkol kay Kristo na namatay, inilibing at nabuhay ng muli, it is historically verified. At ang ikalawang katotohanan, ang yung mga sinasabi niya puro totoo. Because when it says, dahil sa siya Diyos na nagkatawang tao. So sabi dito, in fact, the reason I was born and came into the world, sagot niya ito kay Pilato or Pilate, is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me because it's the truth. So, ibig sabihin daw dito, marami nag-claim na ang tama ang kanilang pananampalataya. At the end of the day, sino magsasabi kung sinong mali at sinong tama? Tayo ba bilang mananampalataya, with all humility, ay pwede natin sabihin na totoo itong sinasabi natin? O sasabihin natin na pareho rin lang yan? Okay rin yan, magpatuloy kayo sa inyong paniniwala. No. With all humility, we know what is true. What is true. That's why, ba't pa na i-represent ang mabuting pabalita? Ba't pa tayo mag-evangelize? Ba't pa tayo mag-witness? Kung isa lamang ito sa mga totoo. Na si Jesus ay isa lamang sa napakaraming mga tagapagligtas. We know the truth. Enter through the narrow gate. Pero doon sa narrow gate na yun ang nagli-lead to life and only few find it. Marami ang sincere and I was also a part of those at the time nang hindi pa ako napataya. I was so sincere in the belief that I have, then it's proven to be wrong. What I know as truth was eventually found out to be not true when I was being confronted with the Word of God. Yes, Jesus answered, I'm the way and the truth and the life. Wala nang makakarating sa Ama, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya lamang ang nag-iisang magkokonekta sa atin sa Diyos Ama. Siya lamang. Can we say it? Ba? Na may strong belief? Yeah, dapat. Kung nagdadalong isip ka pa, kailangan makausap ka. O kailangan ma-counselan ka. Because this is sure. Otherwise, there's no use for us to come and join together and join each other sa presence of God. Then, Colossians 1:6a, that has come to you in the same way the gospel is bearing fruit and growing. Nagbubunga at lumalago. Etong gospel na ito ay glorious because it is dynamic. Nasubukan nyo bang bigyan kayo ng gamot? Sinubukan nyo, pero effect sa inyo? Maaring nung hindi pa tayo manampalataya, maaring pumupunta tayo sa Quiapo at kung ano-ano binibili natin sa mga kung ano-ano nasa bote, ganon-ganon. Effect. Diba? Now, kung isang tao ay tunay na kinatagpo ng Diyos, nagkaroon ng tunay na kaligtasan, magbabago at magbabago ang taong yon because the Word of God is dynamic.
The Spirit of God is the one that is aiding us, tumutulong rin sa atin, nag-check sa atin in that sense. Tingnan niyo po. For the Word of God is alive and active. Given po yun. It's like a two-edged sword na sharper than any two-edged sword. No? Sa nakaka-judge sa thoughts and attitude of the heart. For the Word of God is, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the Word of God and understands it. Sabi natin, bakit yun? Sabi niya, nakakilala na siya pero wala pang pagbabago sa kanyang buhay. It's not because the Word, which is the gospel, and the Word in its entirety sa salita ng Diyos, wala siyang kakayahan, hindi yun. Ang problema, hindi napunta sa good soil. Yung tao ay maaaring nag-resist. But kung talagang inappoint siya ng Panginoon Diyos sa pananaw ng isang grupo, ay nakapahayagan rin ng salita ng Diyos, ay maliligtas siya, ililigtas siya ng Panginoon. At sa kaunawa ng mga Armenian na nasasalita rin ng Diyos, ay makikita natin na kinakailangan rin tayo, ang tao at respond. At the end of the day, mga kapatid, ay magiging maingat tayo sa dalawang grupo ng kaunawaan na ito na dapat makita natin. Alam niyo si Spurgeon, I'll tell you, nagsimula siya very staunch na Calvinist. Nung nadagdagan ng kanyang kaalaman, ay naging, sabi niya, naging on the middle siya somewhere. Pero ayaw niyang sabihin na siya ay Arminian. Sabi niya, Calvinist pa rin ako, although mayroong ganito. Nung tumanda na siya, sabi niya, ay, andyan lahat. Andyan ang mga point ng Arminian, andyan ang point ng mga Calvinist. This is the Word of God. Sa ating kaunawaan, hindi natin pwedeng pagsamahin ito dahil pagsamahin anyway, kung gusto natin ikahon ang bawat tao, pero makikita natin, dahil nasa limitadong kaisipan natin, hindi natin maapuhap ang kabuuan sa salita ng Diyos. I would rather be a Bible reader, a Bible believer, rather just stand on one side and set aside some verses on the other side. Sa atin ay non-denominational, so we don't make it a big deal. But just, Spurgeon, na nag-aaral sa salita ng Diyos. They have something to say. So, Ephesians 2:1, you were dead. Patay tayo sa kasalanan di ba? Kaya hindi tayo nagre-respond sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos at some point in our life bago tayo naging Christian. Okay, so there could be resistance na pwede mangyari, pero ang nanatili ay ang kapamaraanan ng Panginoon Diyos, ang salita ng Diyos is all-powerful. Sa Galatians 5:22, nakita natin ang pagbabago, yung fruit of the Spirit ay nasa atin na at in different measures at patuloy na papadami pa rin natin yung epekto ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos upang we become more loving, we are more peacemaker, we are more forbearing, more nagiging kind tayo. We are keeping more like Jesus. Colossians 1:6b, throughout the whole world, just as it has been doing among us. Hindi lamang dynamic ang gospel rin mga kapatid ay nag-grow at nagbe-bear fruit. Dito naman po ang sabi, the gospel is glorious because it is universal and personal. Sabi daw, throughout the whole world, that is universal. Just as it has been doing among you, mga believers sa Colossae, mga believers dito sa Bahrain. So, ito naman ay naging personal hanggang sa dumating sa household, sa bawat isa. It is ganun po yun. So, makikita natin, let's natin ito. Colossians 1:5, about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you. Yun ang sabi sa talata. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. So, nakakarating sa puso ng bawat tao, personal,
Marami pa rin hindi nakakarinig ng mabuting pabalita. Pero ito'y kumakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa iba't ibang bahagi ng pamilya at sa pamilya, and until such time na makarating na ang kapahayagan ng salita ng Diyos doon sa pagkakahuling tao, then, sabi ng salita ng Diyos, then darating na ang ating Panginoon Jesus. Colossians 1:6 says, since the day you heard it and truly understood God's grace, yung biyaya ng Diyos. The gospel is glorious because it is a gift of grace. Bibigay ng Diyos yan. Libre yan. Biyaya yan. At tayo po'y recipient ng kabutihan ng Panginoon. The gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At dito naman, ito ay tungkol sa lahat ay mga makasalanan at sa pamagitan ng panampalataya po maliligtas ang tao. Then Colossians 1:7-8, you learned it from Epaphras. At dito tayo magtatapos. Our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. Mga believers sa Colossae, sa church ng Colossae, natutunan nyo ito magmula kay Epaphras. Si Epaphras ang pastor nila. Si Epaphras ang naging mananampalataya nang siya'y pumunta sa Epeso for whatever reason, nakapakinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo nang siya'y dumako doon. Ngayon, pagkatapos sa makarinig ng mabuting pabalita, maranasan ang kapamaraanan ng pagliligtas sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dinala naman niya ito sa kanilang locality, at doon sa locality ang nag-raise ng Panginoon ng iba't ibang mga tao na magiging mananampalataya at nagtipon sila at yun ang lokal na iglesia ngayon. Kung hindi nagturo si Epaphras, pwedeng makarating rin ang mabuting pabalita sa iba. Anong sinasabi natin sa huling awitin natin? To the ends of the world, to the ends of the world. Dito na lang, huwag naman world. Although ang turo sa atin hanggang dulo nang inassign sa atin ng Panginoon Diyos. But realize, mga kapatid, ang SALT group ay binigay sa atin for discipleship. At ang SALT group na ito ay ang leader at sa mga members ay dinidisciple sila at habang patuloy na dinidisciple rin sila ng corresponding pastor, right? At ang intensyon ay patuloy na tumibay ang ating panampalataya and how we act within the home, the family, and all. But we are asked also to go to the kinds, katulad ng kind natin, kasamaan sa trabaho at sa iba pa, upang ipangaral ang salita ng Diyos. I-share ang salita ng Diyos. Ngayon, tignan natin, the gospel is glorious. Therefore, we should share it. Huwag tayong maging katulad ng mga taga-Colossae na yung kinang, yung kagandahan, yung kabutihan na natanggap nila sa Diyos, dumating ang araw na parang wala tayong kabuhay-buhay. In terms of yung joy na natanggap natin, yung pagbabago na ginawa ng Panginoon Diyos sa ating buhay, na nakaapekto sa pamilya natin, magpatuloy tayo. Ipahayag natin ang mabuting pabalita sa pamamagitan ng salita at sa gawa. At because the gospel is glorious, and because it is glorious, we, the believers of Jesus Christ, should share. Yes, mga kapatid, the ministry of reconciliation is being given to us. Narito ang iba't ibang reason kung bakit yung ibang aspeto ng gospel na yun, that it is by faith matatanggap na it spreads or it results into love, na ito ay nagbibigay ng hope, na ito ay gospel of truth, gospel na it's dynamic, universal and personal, and for such reason, mga kapatid, let us be faithful. As an SG member, as a disciple,
Let's keep on sharing. And for those who are interested to share, to be part of the missions, we are part of the missions ministry. Pag ginawa nyo na po yung pagdi-disciple at pag-share, it's okay. Tama yon. Sumusunod na tayo. But we have also a localized ministry na kung saan we are looking forward na you can join us in somewhere at some time at some point sa missions. Whether through prayer and other things. Kahit mo naman. Ayan niyo po, Panginoon Diyos, yung unang pag-ibig. Yung unang pagkakataon na tinatok niyo po kami, so to speak, if I may say. Tinatagpo niyo po kami, Panginoon Diyos, ng inyong anak na si Jesus, sa pamagitan ng inyong anak na si Jesus. At nung araw na yun, yung pagkakataon na nanggap kami, at kung paano niyo po binigyan kami ng katiyakan ng buhay ng waranggan. At nagpapatuloy ang inyong Espiritu na gumagalaw sa amin that we will be more like Christ. Na katulad ng aming Panginoon Jesus, Panginoon Diyos, may we also magkaroon ng kahabagan sa mga taong wala pa kay Kristo. You didn't call us to talk to everyone. But you have so set us and spread each one of us na you desire and commanded sa amin na we will be witnesses. So be it, Panginoon Diyos. Gamitin ito sa mga trabaho namin, sa mga kapamilya namin, kamag-anak namin, sa mga kapitbahay namin. So lead us, Panginoon Diyos. At yung joy na yun na naranasan namin, hayaan yung hindi maglamlam ito, kundi magpapatuloy ito because it is true. Tulungan niyo po. And we are willing to submit to you. At magamit niyo po kami. That more will be discipled sa pamagitan ng Iglesia. In Jesus' name. Amen.